Sasagutin namin yung bawat issue na nilabas doon. It's actually the complaint itself. Parang na-weirdan ako kasi hindi naman committee report eh. But why the haste? Why not wait for the committee report? What was contained was a chairman's report. So that's a little strange. But anyway, we'll answer it. Yung ginamit ni Amy Marcos is only the preliminary report. Hindi pa nga final yung dokumento nyo. Hindi pa sila tapos mag-imbestiga, sabi ni Baba Black Sheep. Mag-iimbestiga pa raw sila. Pero, yung ginamit niya na pang-file ng habla laban sa mga membro ng administrasyon, laban sa mga kabsek ng administrasyon, ay isang dokumento na siya lang ang sumulat. Siya lang yun eh. Nag-comment si Secretary Remulla. Parang masyadong mabilis. Masyadong nagmamadali. Oo, na proseso na ginawa ng Office of the Ombudsman sa kaso na isinumite ni Senator Amy Marcos. Ano ba kasi ang ganap? Ito, pag-usapan natin yung ganap. Remulla questions Ombudsman probe on Duterte's arrest. Yan, sinabi niya. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla questioned on Wednesday the procedures of the Ombudsman, but at the same time assured that he would file his counter-affidavit on the arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to The Hague. Ano ba kasing ganap dito? Konting background check. Last week ko kasi, si Amy Mangusin, si Amy Duterte, ay nagpunta sa Office of the Ombudsman at nag-file siya ng mga kaso. Senator Amy Marcos has called on the Office of the Ombudsman to investigate Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, Interior Secretary John Vic Remulla, PNP Chief Romel Marbil, and CIDG Chief Major General Nicolas Torre III over the arrest of former President Rodrigo Duterte. Isinumite ho niya na panghabla ay yung kanyang additional findings sa Senate Foreign Relations Committee investigation sa hearing noong March 11. So mga kababayan, ano ho yung kanyang inihabla? Sa kanyang recommendation, pakasuhan daw si Remulla, si Justice Secretary Remulla, ng violation ng RA 3019 or Anti-Graft and Corrupt Practices Act for sanctioning or causing an invalid administrative arrest against Duterte, usurpation of judicial functions, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of service. Ayan. Tapos, Interior Secretary Remulla, arbitrary detention, RA 3019, o dahil daw pinilit or kinumbinsi daw niya si General Torre at General Marbil na gumawa ng isang act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Ganun din, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Kay PNP Chief, arbitrary detention, ganun din, halos pareho lang sa dalawang magkapatid na Remulla. Kay CIDG Chief, halos pareho lang din, pero may dagdag na violation ng RA 7438 dahil hindi raw pinapasok si Sara Duterte doon sa krame. At dahil daw pinwersa daw niyang umalis ang mga abogado sa tabi ni Rodrigo Duterte. Napakalaking kasinungalingan ho niyan. Kung sinabi niya, nasa na yung anak kong babae, gusto ko siyang makita. Yun, pwede, lulusot yun. Nung sinabi niya na nasa na yung anak kong babae, siya yung abogado ko. Parang meron na yata tayong problema doon. Bakit? Kasi 3 na yung abogado niya doon. Not only that, yung isang abogado, sumama pa hanggang dahig. So paano sasabihin ni Amy Marcos na pinwersa na maiwan si Duterte mag-isa at walang abogado? Nandun nga si Mejaldea sa daig. Super sinungaling naman tong si Super Ate. Ang tanong kasi dito, ang sinasabi ho dito ni SOJ, Secretary of Justice, Remulla, ba't parang nagmamadali? Hindi lang clear talaga ang procedure ng Ombudsman. Anyway, we will answer it. Sila ba ay hindi binibigyan ng due process ng Ombudsman? Paroorin ho natin yung sinabi ni SOJ Remulla. Sasagot kami. We will answer. Sasagutin namin yung bawat issue na nilabas doon. Na everything that happened
was within legal bounds. Lahat naman yan according to law. Kaya, it's actually the complaint itself. Parang na-weirdan ako kasi hindi naman committee report eh. But why the haste? Why not wait for the committee report? Kasi that's a committee Hindi pa final. What was contained was a chairman's report. So that's a little strange. But anyway, we'll answer it. Anong pinagkaiba ng committee report sa chairman's report? Yung committee report po, mga kababayan, pinirmahan ho ito ng lahat ng members ng committee. Ibig sabihin, lahat ho ng member ng committee has signed off on the committee report. Therefore, it is the official position of the committee. Yung ginamit ni Amy Marcos is only the preliminary report. Yun yung sinasabi dito ni SOJ. Hindi pa nga final yung dokumento nyo. Hindi pa sila tapos mag-imbestiga, sabi ni Baba Black Sheep. Mag-iimbestiga pa raw sila. Pero, yung ginamit niya na pang-file ng habla laban sa mga membro ng administrasyon, laban sa mga kabsek ng administrasyon, ay isang dokumento na siya lang ang sumulat. Siya lang yun eh. Hindi pa pinipirmahan niya ng committee, ng buong komite. Pero yun nga, parang nagmamadali. O parang may effort na kailangan maihain na to kasi election na next week eh. Oo. Do you think this will be enough for Senator Ivy once na you submit your explanation to the office? Pagtapos ng election, tama na yun. Kasi parang in-aid lang yan. Parang gusto lang talaga makakuha ng publicity tungkol sa election. Wala tayong magagawa. Yan tayo eh. Si Sek Boying, masyado mo namang kinakatam yung baba ni Amy. Parang in aid of election lang eh. Parang kailangan lang ng pansin, kailangan lang ng boto, etc. etc. Publicity lang yan. Oo. Pagkatapos ng election, hindi na niya habulin yan. Alam nyo, mga kababayan, hindi rin nalalayo yun sa totoo. Kung yun man talaga ang motibo ni Senator Amy, hindi yun nalalayo sa katotohanan. Talo siya sa surveys eh. Laglag na siya sa mga surveys. Sure ball na hindi na siya papasok sa Senado. Masyado na siyang malayo. In fact, naunahan na nga siya ni Bam Aquino. She chose her poison eh. She chose her poison and then drank it. And alam nyo mga kababayan, ito pa yung nakakatawa dyan ha. Inendorso na siya ni Sara Duterte. Career na hindi niya nilayasan ang tabi ni Sara Duterte sa mga kampanya. Ano nangyari? Wala. Wala akong nangyari kay Amy Marcos. Bakit? Kasi mga kababayan, ayaw ko kasi ng mga Pilipino sa mga taong doble kara. At nakita ko ng mga Pilipino kung gaano ka-doble kara si Amy Marcos. Nakita ko ng mga Pilipino na masyadong ambisyosa si Amy Marcos. Nakakagulat. Pero matapang naman na sinagot ng ating Secretary of Justice yung kaso na yan. Confident naman ako na masasagot nila yan. Alam nyo, kailangan may patunayan. Sino ho ang may kailangan patunayan? Ang mga Duterte na may ginawang mali ang Marcos administration. At mukhang mahihirapan sila doon. They'll be hard-pressed to prove na may ginawang mali ang Marcos administration.